So once again, good afternoon, 9 Beryllium. Good afternoon. Good afternoon po. Good So afternoon welcome po, back sir. again, 9 Beryllium sa ating weekly recorded lessons. Okay? Ayan. Mamute na lang po muna ng iba. Ayan, okay. So this afternoon, today, we're going to discuss Aralin 7, entitled Ang Paggawa bilang Paglilingkod at Pagtaguyod ng Dignidad ng Tao. Kaya kung mapapansin ninyo, class, tawag dito, yung nakikita nyo sa ating slides is the Filipino worker. Sabi nga nila, kung mapapansin ninyo, di ba, every year nagkakaroon tayo ng celebration para sa lahat ng mga manggagawa. Okay, yung tinatawag na Labor Day. Okay? So yun, ito ay bilang paggunita sa mga kadakilaang ginagawa ng mga manggagawa. So later on class kayo, pag kayo naging nagkatrabaho, nakagraduate, nagkatrabaho, magiging mapapabilang na kayo dyan sa team ng The Filipino Worker. Okay. Noong nakaraang aralin, sa aralin 6, pinag-usapan natin ang karapatan at ang tungkulin, kung saan ang kapangyarihang moral ang pinagawain, hawakan, pakinabangan at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanilang estado sa buhay. Ang tungkulin ay ang obligasyong moral na gawin o hindi gawin ng isang gawain. Okay? Pero dapat ito ay ginagawa pa rin natin. Kaakibat sa karapatan ng isang tao sa kanyang kapwa na igalang ito at obligasyon niyang tuparin ang kanyang mga tungkulin. Kaya katulad ninyo bilang mga mag-aral, may mga tungkulin kayo na gampanan. Okay? Hindi lang sa pag-aaral, gayon din naman sa ating mga gawain sa bahay. Okay. Sabi rito, ang paggawa, yan nakikita nyo sa larawan, di ba? Isang karpintero, yan, gumagawa ng bahay. Ang paggawa ay isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Okay? According to Esteban. Pakibasa nga ang ibig sabihin nito. May we hear from Anne Claudette. Go ahead, Anne Claudette. Mahalagang kilalanin o kilalanin. Mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay tinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan. Yan. So, kung mapapansin mo, sabi ni Esteban noong 2009, ang kahalagahan ng ating pag-iral ay dahil sa paggawa. Ibig sabihin, kung ikaw ay walang ginagawa, wala kang silbi. Ganun kasimple yun. So, bahala kayo. Kung gusto magkaroon ng silbi, dapat maging kapakipakinabang kayo sa inyong mga gawain. Okay. Ano ba ang paggawa? Isa-isahin natin. Ano ba itong paggawa? So, may we hear from Ayesa. Go ahead, Ayesa. First two bullets, please. Ano ang paggawa? Ito ay resulta ng pag-iros ng tao na may layuning makatugon sa pangangailangan ng kapwa. Okay. Tama. Ang paggawa ay isang aktibidad ng tao, maaari itong mano-mano o nasa larangan ng idea. So ito ay kailangan pagkilos na ginagawa ng tao. So dalawa raw ito. Pwedeng sa isip lang, pwede rin namang yung ginagawa mo siya hands-on. Okay? Kaya kung mapapansin niyo klase isang activities, halimbawa, di ba, nung before pandemic, di ba, bumubuo tayo ng grupo. Tapos, sa grupo, meron tayong tinatalagang leader, siya yung nag-iisip. Tapos, yung mga member naman, nagtutulong-tulong para isagawa yung magandang ideya na pinipresent sa atin ng ating leader. Okay. Next bullet, yung pangatlo tsaka pang-apat. May we hear from Elijah. Elijah, go ahead. Tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa. Ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at malikhain. At ang produkto nito ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Tama. Okay? Sabi rito, tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. So tayo lang yon. Okay? Dahil meron tayong tama at wastong pag-iisip. Sapagkat ang paggawa ay para sa tao, so ibig sabihin nilikha tayo para gumawa. So ibig sabihin, kapag may nakikita kayong tao na tatamad-tamad, ibig sabihin hindi yung tao. Okay? Bakit, sir? Kasi naman, di ba? Sabi nga dyan, liwanag. Nilikha ang tao para gumawa. So kaya ngayon pa lang, tinuturuan na kayo. Kaya mga kapatid, yung journal, wag niyong katatamaran, ha? O, alam niyo na, ha? Okay. Sabi nga rin dyan, ang paggawa isang gawain na nangailangan ng originality. Huwag kang gaya-gaya. Kaya nga minsan, natatawa ako. Pag ako nag-check ng, what do you call this, ng journal, makikita ko, okay. Tapos maya-maya, may mga estudyante susunod, minsan halos pareho ang gawa. Diba? Ayun. So, dapat meron ka originality. Kahit sabihin mo, halimbawa, nalinis ka ng electric fan, halimbawa, no? Dapat, lagyan mo ng konting accent, no?
Ay sir, nalinis ko yan, disinfect ko pa yan, kaya may kasamang alcohol sa picture. O, di ba? May mga ganong eksena. Okay, moving on. Ano ba? May tinatawag tayong layunin ng tao sa paggawa. Okay? Bakit nga tayo kailangan gumawa? Bakit nga ba gumagawa ang tao? Okay? So, kanina may nakita ako. May we hear from... Yeah, Christine, go ahead. Kumita ng salapi sa kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Kailangan ng tao gumawa para mabuhay. Hindi maaaring maging katulad siya ng isang parasite na laging inaasa sa iba ang kanyang ikabubuhay. Sa pamamagitan ng paggawa, napagyayaman ang kanyang dangal. Ayan. Alam nyo, class, pag dinidiscuss ko to ng hindi pandemic, halimbawa yung face to face, natatawa ako rito kasi ang dami nagre-react dito. Alam nyo kung bakit? Ang tanungan ko ganito. Sino rito yung mahilig manghingi ng baon sa katabi? Ayan. Yung mag-aasara na, magbubuli-buli na. Sino rito yung mahilig mangotong? Ayan. Tapos magtuturo naman yung iba, diba? Nag-aasaran. So ngayon, hindi natin magawa yun kasi wala naman talaga, di ba? Okay. So ngayon, pero aminin natin, di ba? Before pandemic, talaga meron tayong mga ganong kaibigan, no? Kakilala. Yung tawag dito, halimbawa, okay class, please put out one whole sheet of paper. Tapos maya-maya, tatabi na sa'yo yung isang kaibigan mo. O friend, papel. Di ba? Tapos iba naman manghihiram ng ballpen. Okay, so yun ay mga eksena ng mga tinatawag na parasite. Sakit pakinggan, parasite. Pero, ang sinasabi dito, isa sa layunin ng tao sa paggawa ay, una, kumita ng salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Okay? Sapagkat ito ay kailangan gawin para mabuhay. Kaya nga, di ba nagtatrabaho si mami, si daddy, o kaya si ate, si kuya, kaya sila nagtatrabaho para magkaroon ng sweldo. At yung sweldo na yun naman ang pantutustos para sa ikabubuhay, sa sustainability ng inyong pamilya. Kaya nga, di ba, class, napansin ninyo, naisip ni Sir Reggie na bigyan kayo ng project na katulad ng ginagawa niyo sa journal, na project, ito ay journal na tulong sa loob ng tahanan para na sa gayon, yung mga gawain na yun ay maibsan o matanggal na sa gawain ng mga ate, kuya o ng ating mga magulang. Okay? So yun ay tulong na natin sa kanila. Bakit? Kasi sila na yung nagpapakapagod, nagpapakahirap para makapaghanap buhay at may pangtustos sa sustainability ng inyong tahanan. So mahalaga, layunin number 1 para kumita ng salapi. Okay? Next, layunin number 2. May we hear from John Patrick. Andiyan si John Patrick. Nakita ko kanina eh. Okay. Nag-excuse si John Patrick. Si Jad na lang. Jad, Syra, go ahead. Mga layunin ng tao sa paggawa, makapag-ambag sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. Mahalagang taglayin ng lahat ng tao ang malalim na pagnanais na maibahagi ang kanyang kakayahan para sa ikauunlad ng lipunan. Ayan. Napaka-importante rin yan, class. No? Thank you very much, Jad. Napaka-importante rin, class, na nakapag-perform tayo sapagkat ito ay may nagagawa natin ang ating kontribusyon o makapag-ambag tayo sa pagbabago ng agham at teknolohiya. Pansinin niyo yung class, no? Kumbaga parang kahit na sabi yung pandemic, every now and then, no, tumataas ang ating updates in terms of science and technology. Lalo ngayon, higit silang kailangan dahil sa pagre-research para mapunan ang ating pangailangan kung paano natin malalabanan itong pandemyang ito, no? Paano natin kokontrolin para hindi siya madaling or hindi siya mabilis na kumalat. Okay? So, kaya nga, di ba, tawag dito, ganoon na lamang ang ating respeto, ganoon na lamang ang ating pasasalamat sa lahat ng mga frontliners, lalo na sa mga medical frontliners na patuloy na gumagawa, no? Para sa ating safety and security. Okay, next, layunin number 3, may we hear from Mikaela. Go ahead, Mikaela. I saw Mikaela a while ago. May ingat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Ang paggawa ay nararapat na patuloy na pagyamanin sa kultura ng lipunan ng kinabibilangan. Hindi nito dapat na pinapatay ang ating pagkakakilanlan para lang makasunod sa agos ng modernisasyon. Okay, meaning to say, class, kahit sabihin natin na gumagawa tayo, importante pa rin na sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagkilos, nandoon pa rin at nananalaytay pa rin ang pagkilala sa atin bilang mga Pilipino. Okay? So yun, sabi nga dyan, maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Alam nyo ba na minsan, tawag dito, pag halimbawa nagka-travel kayo, malalaman ninyo, pag halimbawa meron kayo nakasalamuhang dayuhan, sabihin nila, tapos natanong, saang bansa ka galing? Tapos minsan pag sinabi mong Philippines, Philippines!
sasabihin nila, ay, yung mga yan magagaling sa English yung mga yan. No? Kaya nga naglipa ng mga call center industry sa Pilipinas kasi lahat silang gagaling mag-English. Okay? At saka may maririnig pa kayo, Pilipino, ay oo, magagaling ang mga idea ng mga Pilipino. Okay? Karamihan sa mga yan ay nasa higher position dito sa ganitong bansa. Okay? Maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan. Okay? Dapat nandoon pa rin yun. Okay, next, moving on. May we hear from, go ahead, Angelica. Mga layunin ng tao sa paggawa. Gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kailangan ng tao gumawa upang tumugon sa ninanais ng Diyos at paunlarin ang sangkatauhan. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa kapwa at sa lipunan sa kanyang kinabibilangan. Yan, kita ninyo ha. Gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga nangangailangan. At the same time, gamitin ito, gumawa tayo para sa ikauunlad at kabubuti ng ating lipunang kinabibilangan. Ano bang lipunang kinabibilangan ninyo? Siyempre yung pamilya ninyo. Kaya nga, di ba kapag nire-remind ko kayo, kamusta ang journal? Ulitin ko ulit to ha. Pag gumawa ka ng journal nyo, sino ba ang nakikinabang yan? Una, hindi lang ikaw. Kasama ang buong pamilya mo. At take note na nakalagay dyan, ito ang ninanais ng Diyos. Okay? Na gumawa ka para sa sarili mo at para sa iyong pamilya. Next purpose, please. May we hear from Carlo, Jalian Calio. Go ahead. Upang higit na magkaroon ng kabuluhan, purpose, sa pag-iral ng tao, ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Yes. Sabi ko nga kanina, umpisa pa lang, pag hindi ka gumawa, ibig sabihin, wala kang silbi. Alam nyo ba sa mga komunistang bansa, no? Alam nyo ba doon pa lang, bata pa lang, pag nakitaan na nila na walang silbi, inihiwalay na nila yan. No? Ito promising, ito hindi. O lahat ng promising, iangat niya sa lipunan, ilagay yan, pag-aralin. Pero pag mahina, dito yan, siya ang paggawin sa mga gawaing pambukid, construction worker. Yan. Mabuti nga tayo, hindi tayo pinanganak sa komunistang bansa. Pinanganak tayo sa bansang Pilipinas na kung saan malaya na tayong nagagawa ang ating gustuhin at naising gawin. Pero gayon pa man, importante na tayo ay madetermine natin ang kabuluhan ng ating pag-iral. At ito ay madedetermine sa pamagitan ng ating paggawa. Okay? Bakit sir? Kasi nagkakaroon po tayo ng silbi kapag tayo ay gumagawa. Kapag hindi ka gumagawa, ang alam mo nang gawin, mag-Mobile Legend, no? Mag-Facebook, nakakatulong ba yan? Sa'yo, oo. Pero sa iba ba nakakatulong? Yung mga ganong factor. So, dapat, alam niyo sa totoo lang, ako, I'm nothing against working on with Mobile Legends or yung mga naglalaro sa ganyan. Pero, pwede mo namang gawin yun. Gawin, pagkatapos mong gawin yung mga dapat mong gawin sa loob ng bahay. Halimbawa, pastime mo, ay tapos na ako maglinis, tapos na ako maglaba, tulungan, tapos ka nang tupiin yung mga utos ni nanay na mga sinampay. Yan, pwede ka nang maglaro. Pero hindi yung pagkagigising mo lang, hindi ka pa nga nagtututbrush, nag-umaatak ka na kaagad. Diba? Yun. So yan purpose. Ulitin ko, hindi ka pinanganak para sa ML. Okay? Pinanganak ka para gumawa. Okay, next. Object and goal of labor. O kaya subheto at objeto ng paggawa. Object. Ang tao ay nabubuhay sa mundo upang gumawa. Ayan, sinabi ko na kanina, ngunit andaw. Binibigyan diin na ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. Ulitin ko ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. So, ibig sabihin, hindi maaring ituring ang tao bilang kasangkapan. Okay? Sapagkat may dignidad ang tao. Kinakailangan para mapagyaman ang paggawa, pagpos, kailangan niya ang paggawa upang makamit niya ang kanyang kaganapan. Okay? Sabi ko nga, isimplify natin. Kapag gumagawa ka, nagkakaroon ka ng silbi. Pero syempre, dapat yung gagawin mo, yung kapaki-pakinabang. No? Hindi yung may magawa ka lang. May mga ganun kasing tao. Minsan kasi, tawag dito, sino rito yung tao na na pag gumagawa, hindi yung, ang kumbaga iniisip niya, ito bang gawa ko is best? Diba?
Ako, naniniwala ako sa section nyo, dapat ang thinking ninyo pag gumagawa kayo, dapat what should be the best. Hindi yung may ma-submit ka lang. Eh ako, makikita ko yun sa journal na sinasubmit ninyo. Makikita ko kung yung gawa ay talaga may effort o yung gawa ay, o yung output nila ay ginawa lang, may ma-submit lang. Minsan nga may nakikita ko, parang dinownload lang sa internet. No? Tapos nilagyan, journal. Minsan pagka medyo pag nag-check ako, pag nakikita ko yun, nisip ko, tapos i-check ko yung profile ng bata. Sabi ko, parang hindi naman ganito yung kusina nila. No? Minsan may na-tsempuan akong ganyan. Tapos tinanong ko. Nung tinanong ko, sabi niya, ay sir, yung sa tita ko po yan. Taga saan ang tita mo? Sa Laguna po. Ibig sabihin, pumunta ka ba ng Laguna para lang maglinis ng kusina? Ay, hindi po sir, kasi nung naabutan po ako doon na kailangan ko magsabit ng journal, yun po naisip ko. Ayun. So, ibig sabihin, nakalusot siya. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Bahala siya sa buhay niya. Okay, next. Moving on. Ayan. Meron tayong tinatawag na panlipunang dimensyon ng paggawa. Okay? Pakibasa nga yung una, Elijah. Elijah, Nel, go ahead. Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba. Yan. Thank you, Elijah. Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa. Ibig sabihin, kasama ang kapwa. Class, pagmasdan nyo yung picture sa side. Diba? Kung mapapansin ninyo, ano ma-observe natin dyan? May nakikita tayong mga tao sa ilalim. At sa taas nun, merong isang simbolo ng isang hugis kamay. Actually, kamay siya. So, ibig sabihin, kamao. Ibig sabihin, mas nagiging malakas ang kamao kapag tayo ay sama-sama. So, ang ibig sabihin ng first bullet, sabi rito, ang paggawa ng isang bagay para sa iba. Ibig sabihin, gumagawa ka para sa iba. Gumagawa ka, hindi, actually, not necessarily simpleng para sa iba, kundi gumagawa tayo para sa kapakinabangan ng lahat. Yun yung essence ng kabutihang panlahat. Kaya nga, pag ako nag-check ng output ninyo, the journal, tinitingnan ko. Pipicturean halimbawa, ang lilinisin lang niya yung kanyang study table kung saan siya nag-online. Pagka ganun na nakikita ko, 5 points lang binibigay ko. Bakit? Kasi ikaw lang nakikinabang dun Pero pag nilinis mo yung buong CR ng bahay, no? Hindi lang ikaw ang gumagamit nun. Yun yung ibig sabihin na gumagawa ka para sa iba. Okay? Gumagawa ka para sa iba. Next, bullet number 2. May we hear from, Ayesa? Ang bunga ng paggawa ng tao ang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa. Ang panlipunang kalikasan ng paggawa ang tunay na tataya sa paggawa. Yan. Ang panlipunang kalikasan ng paggawa ang tunay na tataya sa paggawa. Sabi nga rito, paggawa ng tao ang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan, pakikisangkot o pakiki-cooperate sa ating kapwa. Katulad nga halimbawa ng nakikita natin sa larawan, mas nagiging mabilis. Pansinin niyo pag tulong-tulong mas magiging mabilis na nalulutas ang dapat lutasin. Mas magiging mabilis na natatapos ang dapat na tapusin. Okay, next, moving on. Ayan. Malapit na tayo. Sabi rito, pakibasa nga ito, Ann. Go ahead, Ann. Tandaan, ang paggawa ay higit sa pagkita lamang ng salapi. Tunay na pinakamataas na layunin ng paggawa ay pagkamit ng kaganapan bilang tao. Yan. Ang paggawa ay higit na pagkita lamang ng salapi. Sapagkat ang tunay na pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang pagkamit ng kaganapan bilang tao. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat nagtatrabaho dahil sa kinikita mo. No? Nagtatrabaho ka dahil masaya ka. Nagtatrabaho ka dahil dito ka nag-i-enjoy. Kaya nga may kinalaman yan sa mga susunod nating aralin, lalo na sa 4th quarter. Yung paggawa ng inyong ng inyong plano sa buhay. Okay? Doon kasi isipin mo, pagka-graduate ko ng senior high school, ano ba ang kukunin ko sa junior high school? Pagka-graduate ko ng junior high school, ano ba ang kukunin ko sa senior high school? At bakit yun ang kailangan kong kunin? Dahil yun ang kukunin kong kurso pagdating ng kolehiyo. Ano bang kukunin ko nga palang kurso sa kolehiyo? Tanong, ano bang gusto mo maging trabaho? Takin mo pinag-iisipan mo kaagad yun. Dapat pagplanuhin mo. Bakit? Kasi yung trabaho mo, yun ang gagawin mo. Yun ang magiging buhay mo pagdating ng araw. Kaya nga sabi dyan, higit lamang sa pagkita ng salapi. Importante na ikaw din ay nag-e-enjoy sa ginagawa mo.
Okay? Kasi pag nag-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi mo na priority yung pagkita doon. Actually, kaya mo na in-enjoy yun kasi yun na yung buhay na gusto mo. Okay? Yan. Okay. Moving on. Alam na. Yan. Okay. Bago tayo pumunta sa pagpapahalaga, tanong. May katanungan? Clarification para sa mga diniscuss natin na layunin sa paggawa. May tanong ba? Wala. po. Okay, maliwanag naman. So sabi ko nga sa inyo, simple lang, no? Sa dinami ng binasa natin, tandaan nyo lang to. No? Sa buhay natin, nag-aaral kayo unang-una para matuto. Matuto ng dapat gawin at hindi dapat gawin. Importante na tutukan nyo kung ano yung mas mahalaga at dapat gawin. Pangalawa, sa lesson natin ngayon, may silbi ka pag marunong kang gumawa. Ang problema kasi iba kahit marunong, hindi naman gumagawa. O simple lang, pag di ka gumagawa, wala kang silbi. So mamili kayo, dun ka sa may silbi o walang silbi. So dapat kasi ngayon, as early as now, and as young as you are right now, you have to develop yung culture of excellence, no? Develop yung pagkakaroon ng silbi sa paggawa. Maging kapaki-pakinabang sa lahat ng gawain. Okay, moving on. Ayan, pagpapahalaga. Paki-screenshot po yung ating pagpapahalaga. Tapos later class, yan ay pagpapahalaga number 7. Okay, later on, sisend ko po yung short quiz links in yung group chat. Then, the assignment will be posted again sa ating Google Classroom. Okay? Yan. So, I believe na screenshot nyo na siya. So, screen share na natin lahat ng mga estudyante, lahat ng magaganda at gwapong estudyante ng 9 Berelio. Ayan, kitang-kita na lahat. So, once again, ayan, may tanong pa ba? So, kung wala na kayong tanong, once again, thank you very much for your cooperation, 9 Berelio. That is our lesson 7. Okay, thank you very much and have a nice day, everyone.